Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Nika. Isa akong college student. Itong kwento ko po ay nangyari noong second year college ako. Sa isang dorm ako tumutuloy noon. Malapit lang sa school namin. Ako lang ang naiwan sa dorm noon kasi Christmas break na. Ang tahimik-tahimik, parang kahit anong ingay ko rinig na rinig. Yung mga anino sa hallway parang gumagalaw-galaw. Nakakakilabot talaga. Pauwi na sana ako sa amin kaso may kailangan pa akong tapusin na project. Doon na lang ako sa bahay namin balak tapusin yung project. Kaso, nung sinimulan ko na siyang gawin, hindi ko magawa. Hindi ko mahanap yung tamang motivation. Parang hindi ko mahanap yung tamang flow. Kaya sabi ko sa sarili ko, tapusin ko na lang sa dorm. Doon kasi nakakapag-focus ako sa mga schoolworks. May isang linggo pa naman bago magpasko. Kaya sabi ko, may time pa ako para makauwi sa amin. Nung gabing yon, nagluluto ako ng hapunan ko. Habang nag-aantay na maluto yung kanin, nag-scroll ako sa Facebook. Nakita ko yung post ni Mama na nagpaalala na magdasal ako. Kasi nga, 8:00 p.m. na, oras ng dasal namin. Nung time na yon, naalala ko na naman yung dahilan kung bakit kami nagdadasal ng 8:00 p.m. tuwing gabi. May history kasi ng kababalaghan sa pamilya namin. Nag-umpisa yun nung maaksidente si Papa sa isang intersection malapit sa isang malaking puno. Yung puno na yon, sabi nila, may nakatira raw doon na engkanto. Tapos yung intersection naman, madalas daw na may naaksidente doon. Sabi nila, sinumpa raw yung lugar na yon. Noong maaksidente si Papa, nawala siya ng ilang araw. Hindi siya mahanap ng mga pulis at rescuer. Nung matagpuan siya, sabi ni Papa, dinala raw siya ng isang magandang babae sa isang napakagandang lugar. Tapos, nung pauwi na siya, hindi na raw niya mahanap yung daan palabas. Mabuti na lang at nakita siya ng mga rescuer. Doon nagsimula ang kababalaghan sa pamilya namin. May isang beses na may nakita si Mama at Papa sa ilalim ng kama nila. Isang lumang picture ng isang babae. Hindi nila alam kung saan galing yon. Hindi naman nila kilala yung babae. Nakatingin yung babae sa kamera pero yung mga mata niya parang punong-puno ng dalamhati. Nung pinakita sa amin ni Mama yung picture, nakaramdam ako ng takot. Hindi ko alam kung bakit pero parang may mali doon sa picture na yon. Sabi ko kay Mama, itapon na nila. Pero sabi ni Papa, alamin daw muna namin kung sino yung babae. Baka raw kamag-anak namin na hindi lang namin kilala. Pinakita nila yon sa mga kamag-anak namin pero wala ni isa sa kanila ang nakakakilala doon sa babae. May isang beses na pauwi galing sa trabaho si Mama at Papa. May nakita raw si Papa na babae na nakaupo sa gilid ng kalsada. Niyakap daw ng babae yung mga tuhod niya at umiiyak. Sabi ni Papa, yung babae raw ay yung babaeng nakita niya sa puno nung maaksidente siya. Sabi ni Papa, nung makita niya yung babae, nakaramdam siya ng matinding lungkot. Parang gusto niyang bumaba ng sasakyan at yakapin yung babae. Pero si Mama nung makita yung babae, nakaramdam daw siya ng matinding takot. Kaya sabi niya kay Papa na bilisan yung pagpapatakbo ng sasakyan. Pagka-uwi nila, nagkwento sila sa amin. Tapos, nagdasal kami ng nagdasal. Sabi kasi ni Mama, baka raw may ibig sabihin yung pagpapakita ng babae kay Papa. Parang siya yung nagdadala ng malas sa amin. Kaya, kailangan naming magdasal. Kaya kailangan naming magdasal para hindi kami mapahamak. Hindi pa doon natapos yung kababalaghan. Isang beses na galing sa trabaho si Mama, may nakita kami sa likod niya na nagpatili sa amin. May mga kalmot si Mama sa likod. Hindi lang basta kalmot, parang inukit talaga yung balat niya. Sabi ni Mama, hindi raw niya alam kung saan niya nakuha yun. Kasi hindi naman daw niya naramdaman na kinakalmot siya. Hindi pa natapos doon. Habang kumakain kami, bigla na naman siyang kinamot. Nakita namin kung paano bumuka yung balat niya.
Nagdasal kami ng nagdasal. Sabi ni Mama, may nakita raw siyang babae sa gilid ng kalsada. Umiyak daw ito at nakatingin sa kanya. Sabi ni Papa, yun din daw yung babaeng nakita niya. Kinabukasan, kumalat sa buong barangay yung nangyari kay Mama. Marami ang nakarinig sa kwento namin at natakot. Kaya nagtipon-tipon yung mga tao para magdasal. Nagbahagi rin sila ng mga kwento kung saan nakita rin nila yung babaeng umiiyak sa gilid ng kalsada. Kaya pala marami ang naaksidente sa intersection na yon. Dahil yung babae ay nagpapakita sa mga driver at nilulunod sila sa kalungkutan. Doon nagumpisa yung Oathcarger PM na dasalan sa amin. Kaya naalala ko yon habang nagluluto ako ng hapunan. Nagdasal ako. Tapos naisip ko na tumawag kila Mama. Baka kasi namimiss na nila ako. Pagkatapos kong kumain, tumawag ako kila Mama. Nagkumustahan kami. Sabi ko, uuwi ako bago magpasko. Tapos, nagpaalam na ako. Nung matutulog na ako, may narinig akong kumakatok. Nagulat ako kasi ako lang yung tao sa dorm. Paano magkakaroon ng kakatok? Yung tunog parang may gustong pumasok na hindi mo makita. Nakakakilabot talaga. Lumabas ako ng kwarto. Tapos, tinanong ko kung sino yung kumakatok. Walang sumagot, bumalik ako sa kwarto. Tapos narinig ko na naman yung katok, sumilip ako sa bintana, baka kasi may naghahanap ng matutuluyan. Pero walang tao sa labas, kinabahan ako, kaya nagdasal ako. Bumalik ako sa kama pero hindi pa rin mawala yung kaba ko. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Ang hirap matulog lalo na't ako lang mag-isa. Tapos narinig ko na naman yung katok. Pero this time, hindi na lang katok. Narinig ko na rin na tinatawag yung pangalan ko. Boses ng lalaki, sabi ko sa sarili ko. Baka si Papa, baka binisita ako rito sa dorm. Bumangon ako, binuksan ko yung pinto. Pero wala akong nakita. Doon na ako natakot. Sinara ko yung pinto. Tapos, nilock ko. Nung nasa kama na ako, narinig ko na naman yung katok. Pero hindi na ako bumangon. Nagdasal na lang ako ng nagdasal. Hanggang sa marinig ko yung boses ni Mama na tinatawag ako. Bumangon ako, binuksan ko yung pinto. Pero wala na naman ako nakita. Sinarado ko yung pinto. Tapos nagdasal ako ng nagdasal. Hanggang sa makatulog ako. Kinaumagahan, umuwi ako sa amin. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Sabi ni Mama, buti raw at nagdasal ako. Dahil kung hindi, baka may nangyari sa akin. Sa pamilya namin, dasal lang talaga ang panlaban sa mga ganitong kababalaghan. Bata pa lang ako ay naririnig ko na ang mga babala na iyon ni Lola. Pero siyempre, bata pa lang ako noon. Kaya hindi ko pa naiintindihan ang mga bagay na iyon. Sa isip ko noon ay mga kwento lang iyon ni Lola para hindi kami magpunta sa gubat. Pero habang lumalaki ako, para bang lalo akong naaakit sa kagubatan na iyon. Parang may humihila sa akin na tuklasin kung anong misteryo ang meron doon. Pisperas ng Pasko, naisipan kong pumunta sa kagubatan. Ewan ko ba, parang may tumutulak sa akin na gawin iyon. Siguro dahil sa lungkot at pag-aalala ko sa kapatid ko, gusto kong subukan lahat ng paraan. Naglakad ako sa kagubatan, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta lakad lang ako ng lakad. Hanggang sa makarating ako sa isang napakagandang lugar. Napakaraming alitap-tap na lumilipad sa paligid. Pero kahit maganda, may pakiramdam na parang delikado rin. Yung tipong alam mong hindi ka dapat magtagal. Tapos, naamoy ko yung mabangong amoy ng pagkain. Nagugutom ako sa amoy noon. Tapos, nakita ko yung mga engkanto. Ang gaganda nila. May mga pagkain sa harapan nila. Nagdasal ako. Sabi ko sana ay pagalingin nila yung kapatid kong may sakit. Nag-iwan ako ng pagkain sa lugar na yon. Tapos ay umalis na ako.
Sa mga sumunod na araw, nagdadala ako ng pagkain sa mga engkanto. Nagdarasal ako na sana ay pagalingin nila yung kapatid ko. Umaasa ako na may milagro silang gagawin. Pero dumaan yung mga araw at wala pa ring nangyayari. Kaya naging desperado ako. Nagdala ako ng maraming pagkain at alak sa kagubatan. Sabi ko, sana ay tulungan nila ako. Pagalingin nila yung kapatid ko. Naawa na ako sa kanya. Nagmamakaawa ako sa mga engkanto na tulungan nila ako. Pagalingin nila yung kapatid ko. Kapalit noon ay kukunin na nila ako. Basta pagalingin lang nila yung kapatid ko. Biglang nagpakita yung mga engkanto. Ang gaganda nila pero galit na galit sila. Sabi nila ang kapal daw ng mukha ko para makipagkasundo sa kanila. Hindi raw sila pumapayag sa mga ganong kasunduan. Biglang nagbago yung anyo nila. Yung mga magagandang mukha ay naging mga halimaw. Ang mga mata nila parang apoy na nag-aalab at ang mga ngiti nila parang nangaasar. Tumakbo ako pero hinila nila ako pabalik. Ang lalakas nila. Hindi ko magawang makawala. Sabi nila, gusto ko raw ba talagang makipagkasundo sa kanila? Pumayag ako kahit nanginginig sa takot. Basta pagalingin lang nila yung kapatid ko. Sa isip ko, wala na akong ibang choice. Para sa kanya, gagawin ko kahit ano. Sabi nila, pagagalingin nila yung kapatid ko, pero kukunin nila ako. At ako na raw ang magdadala ng mga alitaptap sa kagubatan. Pumayag ako basta pagalingin lang nila yung kapatid ko. Pagkatapos noon ay wala na akong naalala pa. Ang sabi ni Lola, gumaling daw yung kapatid ko. Pero ako ay hindi na nila natagpuan pa. Ang sabi ng kapatid ko, naririnig daw niya yung tawa ko sa tuwing pumapasok siya sa kagubatan. Parang daw ako yung hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Ang sabi ko sa kanya, ako nga talaga yon. Ako na ang tagapagdala ng mga alitaptap sa kagubatan. At kahit mahirap, natutunan ko ng tanggapin ang kapalaran ko dahil alam kong ligtas na siya. Maraming kwento ang kumalat sa amin tungkol sa pagkawala ko. Pero yung kapatid ko lang ang nakakaalam sa totoo. Naging babala na rin ang kwento niya sa iba na wag papasok sa kagubatan dahil may mga engkanto na nagbabantay roon. Ang pangalan ko ay Lino. Noong 2019, umuwi ako sa amin sa probinsya para magpasko. May kakaibang nangyayari sa pamilya namin noon. Hindi ko lang masabi kung ano pero parang may misteryo na bumabalot sa amin. Namatay si Papa noong 2018. Hindi ko nasasabihin kung paano kasi hindi rin naman namin alam kung anong nangyari sa kanya. Basta bigla na lang siyang nanghina. Tapos hindi na siya makatayo, hindi na makakain, hindi na makapagsalita. Nung dinala namin siya sa ospital, hindi rin malaman ng mga doktor kung anong sakit niya. Halos 1 buwan din siyang bedridden. Tapos ayun, wala na. Ang sabi ng mga kamag-anak namin, nadapuan daw si Papa ng aswang. May mga taong hindi naniniwala sa mga aswang, pero sa probinsya namin totoo ang mga aswang. Kaya naman takot na takot kami sa nangyari kay Papa. Sa probinsya namin, usap-usapan na ang mga aswang ay nagpapasa ng sumpa sa pamilya. Baka kasi hindi lang siya ang gustong biktimahin ng aswang na iyon. Si ate ang nag-alaga sa amin noon, siya na rin ang nagtrabaho para sa amin. Kaya naman kahit malungkot ang Pasko namin noong 2019, dahil wala na si Papa, ay nagkaroon pa rin ng konting saya dahil kay ate. December 21 ang birthday ni ate. May konting handaan kami noon, kaming mag-anak lang, walang bisita. Nagkatampuhan kami ni ate nung gabing iyon. Ewan ko ba, hindi ko na lang sana pinatulan. Pero hindi ko rin alam kung bakit niya nasabi yon. Ang sabi niya kasi, kung buhay pa si Papa, mas malaking handaan daw ang gagawin namin. Tapos, tinanong niya ako kung naaalala ko pa ba yung huling birthday niya na kasama si Papa. Ang sabi ko, oo naman. Tapos sinabi niya na hindi ko na raw dapat alalahanin yon. Kasi hindi naman daw ako nakauwi noon. Nasa Maynila raw ako at abala sa pagtatrabaho.
Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yon. Parang sinisisi niya ako sa pagkawala ni Papa. Nag-aaway kami, nagkasagutan, nagkasigawan, ang sakit ng mga salitang binitiwan namin. Para bang lahat ng sama ng loob namin sa isa't isa, lumabas na lang bigla. Hindi ko na matandaan kung ano pa yung mga sinabi namin sa isa't isa, pero ramdam ko yung bigat sa puso ko. Basta ang naaalala ko, hindi na kami nag-uusap. Nung gabing yon, hindi ako mapakali. May kung anong takot akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang may mangyayaring masama. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit hanggang sa makatulog ako. Nagising ako ng madaling araw. Hindi ko alam kung anong oras na yon pero madilim pa. Tapos may naririnig akong nangasab. Bumangon ako, hinanap ko kung saan nanggagaling yung tunog. Nasa kusina si ate. Nakatalikod siya sa akin pero kitang-kita ko na may hawak siyang karne. Hilaw na karne ng baboy. Kinakain niya yon. Parang wala siya sa sarili, parang may ibang nagkokontrol sa kanya. Halos mapasigaw ako pero pinigilan ko yung sarili ko. Baka kasi magulat siya at masaktan pa ako. Nung mga oras na yon, isa lang ang naisip ko. Naipasa sa amin ni Papa ang sumpa ng aswang. Si ate ang unang nakaranas noon. Kinabukasan, kinausap ko si ate. Pero hindi ko sinabi kung ano yung nakita ko. Sinabi ko lang na may nararamdaman akong kakaiba sa katawan ko. Parang may lumalabas na kakaibang ugali. Tapos, tinanong ko siya kung na-experience na ba niya yon. Nagalit si ate, sabi niya, hindi siya aswang. Tapos, nagkasagutan na naman kami. Nung gabing yon, nakita ko na naman si ate sa kusina. Kumakain na naman siya ng hilaw na karne. Nilapitan ko siya, sabi ko, tutulungan ko siya. Nagalit siya, sinugod niya ako, sinuntok, sinipa. Lumaban ako, nagkasakitan kami. Umabot kami sa sala, nagkabasagan ng mga gamit. Tapos bigla na lang siyang napaupo sa sahig. Umiyak siya, sabi niya, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Sabi ko, hihingi kami ng tulong sa mga albularyo. Pero magpapahinga muna kami. Magulo yung bahay namin, pero hindi na namin inayos. Nakatulog kami sa sahig. Pasko na noon, December 25. Nung gabing yon, nag-blackout. Nasa sala kami ni ate, nagkukwentuhan. Nagulat kami nung may narinig kaming kalusko sa bubong. Hindi namin alam kung ano yon, pero pareho kaming kinabahan. Tapos may narinig kaming tunog ng pakpak, malakas na pakpak. Lumabas kami sa bakuran, hinanap namin yung tunog. Nakita namin sa bubong ng bahay ng kapitbahay namin, may malaking nilalang na may pakpak. Sa takot namin, naisip namin na baka ito na nga ang aswang na pumatay kay Papa. Bumalik para tapusin ang sinimulan nito. Hindi namin maaninag yung itsura niya kasi madilim, pero para siyang tao na may pakpak ng paniki. Nakita rin kami ng nilalang na yon, lumipad siya papunta sa amin. Lumaban kami ni ate, hindi ko na matandaan kung ano yung ginawa namin. Basta ang naalala ko, may hawak akong kutsilyo at sinaksak ko yon sa katawan ng nilalang na yon. Pagkatapos noon, nagising na ako sa ospital. Wala na si ate. Ang sabi ng mga kamag-anak namin, naabutan daw nila ako na nakahandusay sa bakuran namin. Marami akong sugat at pasa sa katawan. Si ate naman daw ay nasa loob ng bahay. Nakatayo sa gitna ng sala, pero wala na siyang buhay. Ang sabi ko, may nilabanan kaming aswang. Pero, sabi nila, wala naman daw aswang. Ako lang daw mag-isa ang nakita nila sa bakuran. Si ate naman daw ay walang kahit anong sugat sa katawan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam kung sino yung nilabanan namin ni ate. Pero, na-realize ko na baka simbolo lang ang mga karanasan namin sa totoong pinagdadaanan ng pamilya namin. Ang aswang na kinatatakutan namin ay parang representasyon ng mga sakit at problema na bumabalot sa pamilya namin. Ang sakit ni Papa. Ang sumpa ng aswang na pinaniniwalaan namin na naipasa sa amin. Lumaban kami ni ate sa sakit na yon, pero siya ay natalo. Ako naman ay nagtagumpay.
Nung una, natatakot ako na baka maging aswang ako. Pero hindi ko na naramdaman yung mga naramdaman ni ate. Siguro dahil nilabanan ko agad yung sumpa. Ngayon, may pamilya na ako. May mga anak na ako. Hindi ko alam kung madadapuan din sila ng sumpa ng aswang. Pero hindi ako papayag na mangyari yon. Ako ang unang lalaban para sa kanila. Hindi ko hahayaang maranasan nila ang hirap na pinagdaanan namin. Tinanggap ko na ang aswang na pamana sa amin ni Papa. Sabi ng mga kakilala ko, magaling daw akong magkwento ng mga alamat. Kapag daw may nakilala akong mga dayo sa amin, ay hindi pwedeng hindi ko sila takutin sa mga kwento ko. Ang totoo niyan ay hindi naman talaga ako ang pinakamagaling na storyteller sa amin. May isang tao na mas magaling sa akin, kaya lang ay pumanaw na siya. Kaya naman ako na lang ang nagmana ng mga kwento niya. Nangyari ito nung college pa ako. Nag-aaral ako ng medisina sa isang malaking universidad sa Maynila. Hindi ko na lang sasabihin kung ano. Baka kasi hindi maniwala sa akin yung mga nakapakinig nitong kwento ko. Baka sabihin na imposible naman daw na may estudyante ng medisina na naniniwala sa mga alamat. Pasko noon, umuwi ako sa amin sa probinsya. Hindi ko na rin sasabihin kung saan, basta sa Mindanao. Pagdating ko sa amin ay pinuntahan ko agad yung kaibigan kong si Tatay Berto. Matanda na siya noon, nasa 60s na siguro, pero malakas pa rin ang pangangatawan. Si Tatay Berto ang tinutukoy ko na mas magaling sa akin magkwento ng mga alamat. Siya rin ang nagkwento sa akin ng lahat ng alam ko. Ang paborito kong kwento ni Tatay Berto ay tungkol sa tiktik. Ayon kay Tatay Berto, may tiktik daw na gumagala sa kagubatan sa bayan namin. Kapag Pasko lang daw ito nagpapakita. Kaya ang mga tao ay takot na magpunta sa gubat kapag Pasko. Sabi ko noon kay Tatay Berto, baka naman nagpapalusot lang yung mga tao. Gusto lang nilang magbakasyon kapag Pasko kaya sinisiraan nila yung tiktik. Pero sabi ni Tatay Berto, totoo raw ito. Maraming beses na raw niyang nakita yung tiktik. Malaking ibon daw ito na may mahabang dila. Nagbabala si Tatay Berto na huwag akong magpupunta sa gubat kapag Pasko dahil baka makita ko yung tiktik. Siyempre hindi ako naniwala. Para sa akin mga kwento lang yon. Estudyante ako ng medisina, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga alamat. Parang katuwaan lang, di ba? Kaya ang ginawa ko ay pinuntahan ko yung kaibigan kong si Dodong. Bata pa lang kami ay matapang na talaga si Dodong. Siya yung tipo na kapag may nangaaway sa akin ay siya ang unang sumusugod. Kaya alam ko na kapag sinabi ko sa kanya na hanapin namin yung tiktik sa gubat ay papayag siya. At yun nga ang nangyari. Kinabukasan ay naghanda kami ni Dodong para sa pagpunta sa gubat. Nagdala kami ng mga panlaban sa tiktik, bawang, asin at kung ano-ano pa. Nagtatawanan pa kami ni Dodong habang naglalakad. Ang sabi ko sa kanya, kung sakaling may makita kaming tiktik, ay tatakbo kami pabalik sa bahay. Sabi naman ni Dodong ay hindi raw siya tatakbo, kukunin daw niya yung tiktik at lulutuin. Natawa ako sa sinabi niya. Lumipas ang mga araw pero wala kaming nakitang tiktik. May mga nararamdaman kami na kakaibang bagay. Minsan ay may mararamdaman kaming malamig na hangin. Minsan ay may maririnig kaming mga tunog na nagmumula sa loob ng kagubatan. Pero wala talaga kaming nakikitang tiktik. Napansin ko rin na si Dodong parang nagbabago yung ugali niya. Hindi na siya yung palatawa na Dodong na kilala ko. Lagi siyang tahimik, parang may iniisip na malalim. Minsan bigla na lang siyang napapalingon, parang may naririnig na iba. Sa mga sumunod na araw ay napansin ko na parang takot na takot si Dodong. Kapag may naririnig siyang kaluskos, ay napapalingon siya at nanginginig. Tinanong ko siya kung ano bang nangyayari sa kanya. Sabi niya ay may naririnig daw siyang umiiyak na sanggol. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko.
nagsimula na rin akong matakot dahil sa mga pinagsasabi ni Dodong. Isang gabi, naglalakad kami sa gubat. Nang biglang tumakbo si Dodong, hinabol ko siya at nakita ko na nakaturo siya sa itaas ng puno. Pagtingin ko ay may nakita akong malaking ibon na may mahabang dila. Yung mga mata niya parang apoy na nakatingin sa'yo. Tik-tik, totoo pala ang kwento ni Tatay Berto. Nakakatindig balahibo, natakot ako at nagsimulang tumakbo. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Basta tumatakbo lang ako. Hanggang sa makaramdam ako na parang lumulutang ako. Nahulog pala ako sa bangin. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Pero nung magising ako, ay nakahiga ako sa lupa, nanginginig sa lamig. Madaling araw na. Kahit masakit ang katawan ko, naglakad ako pabalik sa amin. Pinilit ko kahit hirap na ako. Si Dodong ay hindi na nakabalik. Ako na lang ang natirang tagapagkwento ng mga alamat dahil si Tatay Berto ay pumanaw na. Parang ako na yung may responsibilidad na ipasa yung mga kwento para hindi makalimutan. Sa paglipas ng mga taon ay hindi pa rin nawawala ang takot sa tiktik sa bayan namin, lalo na kapag Pasko, pero yung mga bata ay nagagawan pa rin ng paraan para makapaglaro. Kapag naglalaro sila ng taguan ay imbes na it ang tawag sa taya ay tiktik ang tawag nila. Tapos yung mga magtatago ay sisigaw ng tiktik, hanapin mo kami. Ako si Lenny. May ibabahagi akong kwento tungkol sa karanasan ko sa isang probinsya sa Hilaga na ayaw ko nang pangalanan pa. Dahil alam kong hindi magugustuhan ng mga kamag-anak ko roon na ipaalam sa mga tao ang tungkol sa karanasang ito. Basta ang masasabi ko lang ay may mga taglamig na puno ng takot sa probinsyang iyon dahil sa isang halimaw na nagngangalang Amomongo. Nung bata pa ako, akala ko talaga totoo yung Amomongo. Para sa akin parang yung mga kwento sa gabi na nakakatakot talaga. Hindi ko alam na urban legend lang pala ito. Ang akala ko ay talagang may isang halimaw na kumakain ng tao sa probinsya namin. Dahil sa isang taglamig ay nalulong sa isang inumin ng tatay ko. Ang tawag sa inumin na iyon ay Tagay Amomongo. Sabi ng tatay ko, proteksyon daw iyon laban sa Amomongo. Sobrang takot siya na baka kami yung sunod na biktimahin. Kaya halos araw-araw siyang umiinom. Sabi ng nanay ko, hindi naman daw ganoon kalakas uminom si tatay. Pero dahil sa takot sa Amomongo ay nalulung siya sa alak. Natatakot si nanay na baka kapag natapos ang taglamig ay hindi na matigil sa pag-inom si tatay. Pero hindi na namin inabot na magkasama pa sila dahil naghiwalay ang mga magulang ko. Nung maghiwalay sila ay sa bahay pa rin namin nakatira si tatay. Kami ni ate ang naiwan sa kanya. Pumunta sa Maynila si nanay para magtrabaho. Sabi ni ate, mag-iipon daw si nanay para makuha kami sa Maynila. Pero bago pa man mangyari iyon ay may nangyari na sa amin. Si tatay ay patuloy pa rin sa pag-inom ng Tagay Amomongo. Kahit nasabi ng mga kapitbahay namin ay hindi naman daw totoo na may proteksyon na dulot ang inumin na iyon. At ang tanging pananggalang lang sa Amomongo ay ang paggawa ng mga bakas ng paa na papalayo sa bahay. Kapag nakikita raw ng Amomongo ang mga bakas na iyon, ay susundan niya ang mga bakas at hindi na papasok sa bahay. Si tatay ang gumagawa noon para sa amin. Sabi niya ayaw niyang maapektuhan ng sumpa ng Amomongo ang pamilya namin. Hindi namin alam kung anong ibig niyang sabihin noon dahil hindi naman ganoon ang takot na alam namin na dulot ng Amomongo. Pero dahil si tatay ang nakakatanda sa amin ay hinayaan na lang namin siya. Ang problema ay hindi na nakikinig sa amin si tatay. Kahit na anong pakiusap namin na tigilan na niya ang pag-inom, ay hindi siya nakikinig. Sabi niya ay para sa proteksyon daw namin ang ginagawa niya. Pero alam namin na hindi na yon ang dahilan ng pag-inom niya. Si ate na ang gumagawa ng mga bakas ng paa sa paligid ng bahay namin. Kahit pagod na siya, hindi siya tumitigil
kasi gusto niyang siguraduhin na safe kami. Noong 14 na taong gulang ako ay nakarinig kami ng sigaw ng amomongo sa gabi ng kaarawan ko. Sabi nila, kapag nakarinig ka raw ng sigaw ng amomongo, ay malapit lang ito sa bahay ninyo. At kapag hindi ka nag-ingat, ay baka ikaw ang sunod na biktima nito. Natakot ako dahil naalala ko na wala sa bahay si tatay. Hindi na naman ito umuwi. Kaya si ate na naman ang gumawa ng mga bakas ng paa sa paligid ng bahay namin. Pero nagulat ako sa sinabi ni ate. Naisip daw niya na baka mas maganda kung hindi na lang siya gagawa ng mga bakas ng paa. Sabi niya, gusto niyang malaman kung ano ba talaga yung amomongo, kung totoo ba or hindi. Para raw malaman nila kung sino ba talaga ang amomongo. Nagalit ako kay ate, sabi ko, hindi ba siya natatakot na baka kainin kami ng amomongo? Pero hindi siya nakinig sa akin. Sabi niya ay matagal na raw siyang nagtataka kung sino ba talaga ang amomongo at kung ano ang hitsura nito, kaya gusto niyang malaman. Simula noon ay nagkaroon ako ng sama ng loob kay ate. Dahil sa gusto niyang mangyari, parang hindi na niya iniisip ang kaligtasan namin. Dahil sa gusto niyang malaman ang hitsura ng amomongo, isang gabi ay nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni ate. Dahil sa hindi ko pagpayag sa gusto niya, nagkulong siya sa kwarto niya at hindi na ako kinausap. Nung gabing iyon ay hindi ako makatulog. Dahil sa hindi namin pagkakaintindihan ni ate, pati si tatay ay hindi pa rin umuuwi. Kaya mag-isa lang ako sa kwarto. Nung bisperas ng Pasko ay narinig ko na may pumasok sa bahay namin. Nataranta ako dahil alam ko na hindi pa rin umuuwi si tatay. At dahil sa alitan namin ni ate ay hindi siya gumawa ng mga bakas ng paa. Kaya alam ko na ang amomongo ang pumasok sa bahay namin. Lumabas ako ng kwarto. Nakita ko si ate na nakatayo sa may pintuan. Nanginginig yung kamay niya habang nakatitig sa isang anino sa gitna ng sala. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Dahil ang amomongo ay may anyo ng isang tao. Nakatayo ito sa gitna ng sala. Amoy na amoy ko ang alak sa katawan nito. Napatingin sa akin si ate. Sabi niya, ito raw ba ang gusto kong makita? Na hindi ba ako nagtataka kung bakit ganoon ang anyo ng amomongo? Hindi ako makapagsalita. Dahil sa isip ko ay iisa lang ang ibig sabihin ng itsura ng amomongo. Na si tatay ang amomongo. Kaya pala ayaw niyang maapektuhan ng sumpa ng amomongo ang pamilya namin. Dahil siya mismo ay biktima ng halimaw na yon. Pero si ate ay parang hindi naintindihan ang ibig sabihin ng lahat dahil lumapit siya sa amomongo at sinuntok ito. Nagulat ako sa ginawa niya. Pero mas nagulat ako nung lumaban ng suntok ang amomongo. Nagsuntukan sila ni ate. Si ate ay hindi tumitigil sa pagsuntok sa amomongo. Pero ako ay hindi makagalaw dahil sa takot at gulat sa nangyayari. Nung makita kong nahulog si ate sa sahig at hindi na nakabangon pa ay doon ako natauhan. Sumugod ako sa amomongo at pinagsusuntok ko ito. Pero hindi ako tinamaan ng kahit anong suntok. Dahil tumakbo ito palabas ng bahay, hindi ko na hinabol. Dahil lumapit ako kay ate pero hindi na siya gumagalaw. Ako na lang ang natirang buhay sa bahay namin. Si ate ay namatay. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero malamang ay tinamaan siya ng amomongo sa ulo kaya ganoon na lang ang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi ko matanggap na wala na si ate. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang nangyari sa amin. Pero sa tingin ko ang amomongo ay hindi lang halimaw. Simbolo ito ng lahat ng kinatatakutan namin sa pamilya, mga problema na hindi namin kayang harapin, at ang mapanirang epekto ng pagkagumon sa alak.